Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentohan na po tayo mga kabayan. Komentohan po natin mga tambay. Ito pong pahayag at post po ni Sas Rogando Sasot mga kabayan. Isa pong international relation scholar mga kabayan. Si Sas Sasot. Matindi pala ito, international relations scholar po pala si Sas. At dito po ay binanata niya po ang napakatapang daw po na senador. Napakatapang daw po sa China, pero tahimik naman po at takot na takot po sa mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Tahimik na tahimik daw po. Natatakot po sa mga magnanakaw dahil hindi nagsasalita. Pero pagdating daw po sa China ay napakatapang mga kabayan. Ito pong tinatawag mga kabayan na si Kiko Pangilinan mga kabayan. At tinatawag din daw po to na senador na iyakin umano. Totoo po ba yon? Na ito pong senador daw pong ito ay iyakin? Iyakin po ba talaga? Ito po mga kabayan, ang pinost po at pinag-uusapan na po ito sa social media. Ang post po ni Sas Rogando Sasot mga kabayan. Yan po. Yan po ang pahayag daw po ni Kiko Pangilinan, mga kabayan. Biglang nagkalat ngayon ang mga Pilipinong bayaran. Ayon po kay Kiko. Bayaran daw po ng China sa SOCMED, sa social media. Matapos ang talumpati natin sa Senado kontra sa pambabastos ng China o China Embassy, tiba-tiba tumatanggap ng tupad sa China troll farm. Alam na this. Ibang klase mga bayan, no? Tumatanggap daw ng tupad parang ayuda ang mga troll farms daw po. Ibang klase ng kumukundina sa kanila. Ibang klase, no? China tupad para sa trolls, traidor at umuupak sa Pilipinas. Ayuda, down payment. Ibang klase. May patotoo ka ba riyan? May patotoo ka ba na tumatanggap ang mga vloggers, ang mga sa social med sa China? Ano naman po ang sinabi naman po mga bayan ni Sasasot, mga bayan? Ito naman po ang banat ni Sasasot. Biglang nag-iingay si Kiko Pangilinan kapag China ang usapan. Kapag China usapan. Ano pa po sabi? Pero sa trilyon korupsyon, nagmamasid lang. Ibang klase, no? I therefore conclude, mas takot siya sa mga korap na Pilipino politicians kaysa China. Sas Rogandos Sasot. Totoo naman mga kabayan, di po ba? Biglang nag-iingay si Kiko Pangilinan, di ba? Kapag issue o pag China ang usapan. Pero sa trilyon, korupsyon, nagmamasid lang si Kiko yata, mga kabayan. Ibang klase. At napakahusay magbintang. Biglang nagkalat, sabi niya. Ngayon, ang mga Pilipinong bayad. Ibang klase, no? Bayaran ng China sa SOCMED. Ibang klase, no? Sino-sino kaya yon? Matapos ang talumpati natin sa Senado kontra sa pangbabastos ng China Embassy. Tiba-tiba at tumatanggap ng tupad sa China troll farm. Alam na this. Ibang klase, no? China, ibang klase. China tupad para sa trolls. Traidor at umuupak sa Pilipinas. Ayuda down payment. Ibang klase ka, Kiko. Sino po ba yan? Hindi po ba? Sino-sino yan? Yung mga tumatanggap sa China. Ibang klase. Ang pagkakaalam natin, mismong mga congressman nagpatotoo, katulad po ni Congressman Marcoleta, na napakalaki po ng pinopondo po, lalong-lalo daw po sa PCO. Para daw po ito saan? Magbayad ng mga troll farms, army, para ipagtanggol ang ginagawa nila na kawalang hiyaan at pagnanakaw
sa taong bayan. Sino po ba talaga may troll farms? Hindi po ba? Mga kabayan, sino? Sino po ba? Yung mga Duterte supporters po ba? O itong mga dilaw, liberal, pink, at ang pulahan? Sino po ba? Pula? Dilaw? Pink? Liberal? Sino po mga may troll farms, mga kabayan? Kaya po na boldjack siya ni Sas eh. Tama po yung sinabi ni Sas. Napakatapang, biglang nag-ingay. Biglang nag-ingay ang tinatawag na si Kiko. May alias daw po yan na matching, umano. At napakaiyakin daw pong senador, umano. Itong si Kiko, mga kabayan. Iyakin daw po. Ubod ng tapang. Hindi lang po sa China matapang yan. Lalo-lalo po sa issue ng Duterte. Matapang po yan. Pero sa issue ng record, history ng bansa, ang korupsyon na ginawa po ngayon ng binagoong Pilipinas. Issue. Napakalaking korupsyon. Dinaig pa ang kanyang ama. Pero nananahimik. Nagmamasid lang. Itong senador daw po, umano, naiyakin. Ibang klase. Kaya nga po, kaya hindi mo naman matatawag din talagang senador dahil napakahirap daw po paniwalaan na naging senador yan. Dahil hindi naman daw po nanalo yan umano sa totoong halalan. Totoo po ba yan, chairman ng COMELEC, si George Garcia? Totoo po ba, chairman, na hindi po nanalo si Kiko? O nanalo? Nagtatanong lang tayo sa COMELEC. Hindi po ba? Mga kabayan, ilang beses pong hindi nanalo yan. Tapos biglang nanalo. Unbelievable. Ganyan po talaga. Pagka po minalas ka ang iyong bansa, daig mo pa ang nabudol, nanakawan, at nasunugan. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang komento po natin sa 100% rin po na tama ang pinagsasabi nito pong ni Sas Rogando Sasot, ang isa pong international relations scholar. Matalino po ito, mga tambay. Matalino pala itong si Sas. Mga kabayan, at nakikita po ni Sas ang mga karakas ng mga senador at congressman sa ating bansa kung saan po sila naglilingkod. Kitang-kita po ni Sas at nakita po natin kung ano po ang mga karakas ng mga politiko, lalong-lalo po nung maglingkod po ang binagoong ang Pilipinas. At pumasok po ang 19 Congress at 20 Congress. Karamihan po ng mga politiko sa ating bansa ay nakita po natin at hayagan po nila ipinakita kung anong klase silang mga politiko. Kaya nga po nagkaroon yung Kiko Barsaga. Dumami raw po ang crocodile buhaya dyan sa Kongreso. Kaya nga tinawag niyang crocodile farm. Hindi lang yata sa House of Representatives meron yan. Meron din po yata sa Senado niyan. Kiko, nagtatanong si Kamanong, tahimik na tahimik ka? Nagmamasid ka lang sa korupsyon? Unbelievable! Kaya nga po kung magpaparusa lang ang kulog at kidlat, napakarami yatang tatamaan. Hindi ba, Kiko? Maraming tatamaan. Sino-sino kaya yung mga tatamaan, Kiko? Kung nagpaparusa lang ang kulog at kidlat. Sa dami po ng mga sinungaling dyan, umano. Hindi po ba? At sa dami rin po ng kakapal ng mga pagmumuka. Dahil nga po sa sobra na pong kagreedy, sobrang greedy, kasakiman sa pera at kapangyarihan, ay kumapal na po ang mga pagmumuka nila, mga kababayan. Mabuhay ka, Sas. Mabuhay ka, Sas Rogando Sasot. Totoo at tunay na totoo, 100% ang iyong ipinost. Talagang yan ang nakikita ng taong bayan sa senador na iyakin daw po umano. At tinatawag pang matching umano, mga kabayan, itong senador na ito. Pagdating sa issue ng korupsyon, nagmamasid lang. Pero pagdating sa China, nagbibintang pa. Galit na galit. Pag naman nagalit ang China, hindi na mag-supply sa atin
na alam naman natin ang ating bansa ay puro halos made in China ang mga produkto. Ang mga negosyo, paano kung hindi mag-export sa Pilipinas yan? At pauwiin ng milyon ng mga OFW. Hindi po ba? Pauwiin nila. Meron ba ibibigay si Kiko man lang sa China na galing ng mga Pilipino, galing China, mga OFW? Meron po ba silang ibibigay na magandang trabaho? Sige nga, mga kabayan. At kung i-pull out po ng China ang mga negosyo nila sa Pilipinas, saan pupulutin ng Pilipinas? Samantala sa bagay, wala naman pong mararamdaman si Kiko dyan dahil mayaman po sila. Hindi po nila mararamdaman na sila po yung naghirap. At hindi po nila mararamdaman na sila yung magugutom. Dahil sa dami na po yata ng naipon nila nang sila po yung naging politiko. Di po ba? Wala po silang pakialam sa mga mahihirap. Lalong-lalo po sa mga senaryo na po pwedeng mangyari sa ating bansa. At paano pa kung magkaroon pa ng gyera? Kiko, saan kayo lilipad? May mga bahay kayo sa Amerika yata. May bahay yata kayo kung saan-saan bansa meron kayong pag-aari. Samantalang ang Pilipino, iisa lang ang aming tahanan. Ang mahihirap, iisa lang ang tahanan, bansang Pilipinas lamang. Samantalang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa, hindi ba Kiko? Napakarami niyong kayamanan sa labas ng bansa yata at ari-arian. Hindi ba? Napakadali niyong lumipad at umalis pagka may problema ng bansa. Ganyan po kawawalang hiya ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Ang mga sakim. Hindi po ba? Mabuhay ka, Sas. Ingat-ingat ka, Sas. Baka isang araw, mabalitaan namin, ikaw na rin ang kinakasuhan ng gobyerno dahil sasabihin fake news ka at kakasuhan ka ng cyber libel at kung ano-ano pang kaso. Ingat-ingat, Sas. Ingat-ingat ka. Thank you po sa mga gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershio ng Canada, kay Gay at Gayat Shena, kay Balance Vision TV, kay Annie Jo, ako si Pilam, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat mga kabayan. Ingat-ingat po at tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!